good morning! Happy Thursday po sa ating lahat. Kumusta kayo? At ako ay ayan, mag-isa dito dahil si Deepak ang aga nilang umalis. Nag-birding sila, mamaya babalik yun sila guys. And bukas maaga pang aalis si Deepak. May tour sila, may sponsor po sila, kasama niya si Prasanbay, 3 daw sila. So maaga sila bukas na aalis at si Johan ay pumasok na. And this week, exam nila ni Johan and after ay winter vacation. Tingnan nyo guys ang aking mga ginagawa. Ang dami naming blankets as usual dahil talagang winter na dito. So medyo may araw pero malamig. So kumusta ang inyong mga Thursday guys? And I hope good vibes lang po tayo. Spread the love and wag natin i-spread yung mga negativity sa ating buhay ano. Pero again, ganun pala akong gustong i-address kasi nga meron akong hindi ko alam kung basher ko ito si kapatid Nestor or hindi ko alam kung dami account ba ito or totoong account niya ito or totoong pangalan niya ito, hindi ko lang alam. Comment niya kasi guys, ayan yung mga comments niya. Unang-una nag-comment siya sa akin na kung siya daw yung delivery boy. Patungkol ito sa vlog ko kahapon na ayun nga sabi ko nga sa inyo yung nag-deliver dito, hiningan niya ako ng extra charge dahil pinaakyat ko sa kanya yung 2 box, isang trolley at isang box dahil hindi ko naman yun kaya buhatin paakyat sa taas guys dahil operada ako at wala po akong kasama kahapon dito, wala si Buwa at wala si Deepak. So bago pa naman yan, syempre nag-usap na sila ni Deepak at sabi ni Deepak ito yung address namin and kasi nga bago yung nag-deliver sa amin kahapon kasi kilala ni Deepak yung nag-deliver dito and kahapon 2 sila yung nag-deliver. Pero nung nag-doorbell na sila at nag-check na ako sa terrace, yung kasama niya iniwanan siya agad at pumunta na doon sa sasakyan. Hindi pumasok yung sasakyan nila dito. Actually hindi ko na kailangan mag-explain about sa ganitong issue guys. Pero kasi etong si kapatid Nestor, gusto ko lang kasi i-clear din sa kanya. Kasi kung ano-ano ang mga sinasabi niya, no? So, dapat spread kindness lang tayo or spread positive vibes. So, ngayon, may mga sinasabi siya na kung siya daw yung delivery boy, hindi niya daw iakyat ito dito sa bahay namin dahil mataray daw ako. Hindi naman siguro sa pagiging mataray. You can bring up is my husband. Deliver Mati, alikati. No, Mati. एउटा तपाईले हेर्नु न यो Yo, Dwita. यो एउटा तपाईले हेर्नु भएको छ Papay? You bring upstairs because I have operation. Operation. चला जस्तो छ Hindi naman siguro sa pagiging mataray na nakiusap po ako na kung pwede iakyat niya sa taas kasi hindi ko po pwedeng buhatin yun sa bigat ng box at yung trolley guys ano dahil operada po ako. Nakiusap ako at ayun at nagsabi siya sa akin na may extra charge which is wala po kaming may binabayaran at wala po kami dapat bayaran dahil ayan po yung binabayaran ni Ate Japan po pag nagpapadeliver po dito at hindi po ito first time na nagpapadeliver po kami at yung mga nagde-deliver po usually mababait po sila kaya nagbibigay po kami extra tips sa kanila pag nagde-deliver po sila dito sa bahay dahil kahit hindi po kami magsabi na iakyat nila, inaakyat po nila dito sa bahay namin. So yung kahapon, kapatid na Nestor or Madam Nestor, hindi ko alam kung babae ka or lalaki ka. So basta kahapon, nakiusap ako sa kanya na iakyat niya sa taas dahil may kabigatan yung box at yung trolley. So why not iakyat niya sa taas at yung kasama niya, iniwanan siya. Actually guys, may video ako hindi ko na yun shinare kung paano kami nag-discuss para lang iakyat niya yung box. Nakiusap ako. Siguro kapatid, kung ikaw ay may kapatid na babae o asawa, or nanay, makikiusap din sila dun sa tao na yon na iakyat, diba? Kasi syempre, usually babae, ganun Sa atin, parang may mga, consideration na pag babae, ganito, ganun. Alam mo kasi, kung ikaw nakatira sa Nepal, maintindihan mo ako. Iba kasi dito Iba din syempre sa Pilipinas. So, yun ang point ko doon na hindi mo naiintindihan kung bakit nakiusap ako na iakyat niya sa taas. Kasi kung mga daras lang yan na nag-order kami, kahit doon pa kami magkita, kasi mga plastic lang naman. Pero sa mga box, lalo pirada ako, hindi ako pwedeng magbuhat nun. At kung nandito si Buwa,
Walang problema kahit iwanan niya sa baba, kahit si Deepak nandito. Si Deepak nga diyan na nga siya siya yung nagbubuhat paakyat sa taas. Pero minsan may mga pero usually yung mga nagde-deliver sa amin, yung mga ganyan, inahatid talaga nila dito hanggang taas. So yun lang, kaya wag kang manghusga agad-agad kapatid sa mga sinasabi mo. And yung sinasabi mo kung ikaw ang delivery boy, hindi mo iakyat dahil mataray ako. Salamat ako hindi ikaw yung nagiging delivery boy dito kasi yung utak ba, hindi pareho sa'yo. Kaya dapat, kung wala kang magandang sabihin, itiko mo yung bibig mo, ha? And second, sa sinabi mong lahat ng mga binigay sa akin galing Japan is pinagsawaan na nila. Well, sabihin ko lang sa'yo, kung may nakaalala kayong nag-vlog ako na nakatanggap ako ng 100k plus na cash, hindi ko na rin dapat sabihin dahil sinabi sa akin ni Ate Japan, ayaw niya yung mga ganito na sinasabi ko. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, kung isa din yan sa pinagsawaan ni ate, yung 150k na cash na binigay niya sa akin. Kaya sana, bago ka magsabi ng mga kung ano-ano, isipin mo muna yung mga lumalabas sa bunganga mo. Kung pinagsawaan man yun ni Ate Japan, binigay niya sa akin, hindi naman importante yun Kumbaga, ang importante yung galing sa puso. And it's the thoughts that counts, diba? Hindi naman importante yung mga material na bagay. Sadyang generous si Ate Japan sa akin. Kasi unang-una, hindi lang siya namimigay ng material na bagay. Hindi lang siya nagbibigay sa akin. Marami po siyang tinutulungan na tao. At isa po ako sa napaka-bless na talagang natutulungan niya. At kung talagang nanonood ka ng vlogs ko, kapatid, tingnan mo yung mga unboxing ko. Hindi niya yan pinagsawaan. Mga bago yan lahat ang mga binibigay niya sa akin. Alam mo, ako pa yung nagsasabi kay Ate, sinasabi siya sa akin, may next na box ako yung nagsasabi kay Ate Japan, ate, bigyan mo ako, huwag ka nang bumili ng mga bago, please bigay mo sa akin yung mga luma mo dyan. Sino ba naman ang hindi magiging masaya kung talagang pinagsawaan ni ate yung mga items na yun? Alam mo yun, kung gaano ako kasaya, sinasabi mo pinagsawaan niya, sa akin kahit o kay ukay yan. Kung sabihin mo na pinagsawaan ng tao na after all niyang lek yan, hindi naman ganun kadali para mag-collect si ate, pero para sa kanya, makapagbigay siya. Masaya siya, pero siya pa yung nahiya magbigay ng mga luma. Pero hindi siya nagbibigay sa akin ng mga luma. Kasi sa akin, it's the thoughts that counts, matter. Hindi yung material na dapat bago, branded. Wala yun sa akin. Kaya kung sabihin mo na pinagsawaan na nila sa Japan, walang masama sa akin yun. Ang masama, para sa akin, yung taong nagbigay sa akin, hindi yun pinagsawaan niya. Bago ang mga binibigay sa akin ni ate, mga branded pa, hindi ka mahiya. Kaya dapat spread the love lang tayo kapatid, huwag tayo mainggit. Kung hindi mo feel panoorin yung vlogs ko, pwede kang mag-unfollow sa akin dahil hindi ka kawalan. Yun lang. Basta wag ka na lang magsabi na kung ano-ano dahil sa totoo lang, hindi naman ako milyones na subscribers para bigyan mo ako ng time. Para bigyan mo ako oras na mag-type-type ka dyan. Kung tinype mo yan sa mga loved ones mo, spread the love ka kaysa sa akin, sino ba ako? Para mag-type-type ka dyan kung totoong account mo yan, kung dami account mo ba yan, or hindi ko alam. Alam mo, sa mga natatanggap ko na mga binibigay sa akin, na kahit sino man, especially kay Ate Japan, napakalaking bagay yan sa akin at sobrang appreciate ko yan. Lalong-lalo yung mga natatanggap ko kay Ate Japan, lalong-lalo sa mga para sa panlamig, huwag mo kainggitan dahil napakalaking tulong yan sa akin dito, especially mahina ako, totoo lang. Kaya huwag kang magsabi na pinagsawaan, mataray ako, nakiusap ako dahil kung pwede niya iakyat at hiningan niya ako ng pera, extra charge para dyan. Sa tingin mo sino sa amin ang mas malala doon? Yung hingan niya ako ng extra charge o ako yung nakiusap sa kanya para sa iyo mataray na? So yun lang ha guys, pasensya na kayo kasi although ito shinare ko kay Ate Japan, natawa talaga siya sa sinabi ko at sa taong ito na nag-comment. Dahil si Ate Japan naman is natawa talaga siya. Kaya sabi niya, hayaan mo. Sabi niya yung ganun. Tapos, sabi ko hindi kasi parang it's time na rin siguro para sabihin ko na yung sa side ko rin. So, parang hindi maganda okay lang ako kahit bigyan mo ako ng kalumaan, wala sa akin yun. Yung importante sa akin, yung galing sa puso. Talagang sadyang generous ang Ate Japan ko. Kaya, wala tayong magagawa dun diba? Kaya sa 150k cash pa lang, sobrang thankful na talaga ako dun.
Kaya wag kang magsabi na kung ano-ano dyan. Lalong-lalo wala ka alam. So ayun guys, at salamat sa pakinig kay kapatid na nag-comment. Kumbaga is, wag ka nang mag-aksaya ng panahon para magsabi sa akin ng bagay kapatid. Kasi kumbaga is, nag-waste lang siya ng energy mo, and at the same time, spread kindness na lang tayo, ha? At kung ano man ang mga ayaw mo sa akin, ang masasabi ko sa'yo, i-unfollow mo ako. Huwag ka na manood ng mga vlogs ko. Doon ka na lang manood sa mga gusto mong panoorin. Kasi siguro hindi ako fit sa expectations mo, kaya huwag ka manood sa mga vlogs ko, ha? Yun na lang. At kung ano man ang mga nasasabi ko na hindi mo nagugustuhan, hindi ko na problema yun. Hindi kita mapiplease eh. Okay? Sa mga organic supporters ko talaga, kilala nyo ako. And sa talagang masugid na nanonood sa kita nyo yan kung ano yung mga natatanggap ko kay Ate Japan. Kung wish ko lang mapadalhan ako ng Ate Japan ko ng mga pinagsawaan niya. Dahil yan ang isa sa mga wish ko. Mabigyan mo ako, ate, ng mga pinagsawaan mo. Bakit kaya hindi tayo maging masaya sa kapwa natin, diba? Basta nasabi ko na sa inyo, and sana lang, bago magbuka ng bunganga, hindi talaga natin mapiplease. But start na lang natin yung araw natin ng good vibes. And again guys, lagi nyo tandaan na kapag may nagbibigay po sa inyo, huwag nyo isipin na pinagsawaan yan. Kahit ano pa yan guys, maliit lang yan na bagay o material lang yan na bagay o ano man yan guys, ang importante galing yan sa puso niya na talagang inisip ka niya. Ako guys, sa totoo lang bigyan mo lang ako. Kahit bigyan mo lang ako maliit na bagay, sobrang happy ako na naisipan mo akong mabigyan. Guys, hindi ako mag-iisip na kung ano-ano, hindi ako guys magsawang magpasalamat. Ako nakakilala talaga sa akin guys, magsasawa talaga sila sa word ko na thank you. Kasi alam nyo yung pagkakaroon ng inggit sa kapwa, di ka magiging successful. Hindi yan nakakatulong. Mamaya pala guys, sorry, aalis kami, hindi pa. Pupunta kami sa bilihan ng kettle dahil nag-give up na talaga yung kettle namin guys, yung Black & Decker. So sabi ko kay Deepak, hanapin talaga natin yung natin, yung pareho niya na dala namin galing Dubai kasi 4 years talaga siya guys, yung Black & Decker na brand. Kaya pati oven ko guys, dala ko yan. Imagine nyo, 4 years na yung oven ko. Guys, matibay ang Black & Decker. Black & Decker, baka naman yan talaga guys, sisigaw talaga ako sa Black & Decker, sponsoran nyo ako. Actually guys, nung nasa UAE kami, ang Black & Decker, parang hindi yun pinapansin doon na brand. Yung mga binibenta kasi gusto nila mostly doon mga Philips, yan, mga magaganda talaga na brand doon, nabibenta talaga ang Philips. Nagbibenta din ako ng Philips guys eh. Philips, Braun, yan, mga Russell Hobbs parang, alam niyo yun, mga brands din. Kenwood, yan ang mga binibenta namin. Russell Hobbs, Maytag, ang mga binibenta namin ng mga washing machine, fridge, kasi malaki ang showroom namin guys eh. But anyway, yung Black & Decker, isa yan sa aking guys, ay, hindi nyo na ako nakikita. Isa yan sa na-proof ko na talagang matibay na brand. It will long last talaga siya kasi yung aming kettle 4 years siya guys eh. Saan ako? So magligpit-ligpit muna ako guys, balikan ko kayo mamaya-maya dahil mag-prepare na ako at aalis pa kasi kami ni Deepak mamaya.